morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon, pag-usapan natin ang mabilis lang. Paano natin mapapatagal yung mga foliage ng mga plant natin na healthy, no? Na hindi laging natutuyo. Mapansin nyo ba yan? Alaga ko naman tong halaman ko pero lagi namang natutuyo yung dahon eh. Nagkakaroon nga ng new growth. Kasabay naman nun, natutuyo yung luma. Sensya na kayo. Ayan, lobo yung lingkod. So, paano natin mapanatili na yung foliage ng mga plants natin? No, kung naalala nyo, may mga plants na talagang vigorous, no? Yung tipong napakarami sipag nilang magdahon. No, so hindi natin napapansin yung mga tuyong dahon dahil maraming fresh. So, paano natin ngayon mapanatili yung dami nung fresh na foliage ng ating halaman? So, either leaf, pitcher, traps, roots, no? Basta, no? Kumbaga, kung paano natin ma-maintain yung ganong vigorosity ng ating plants. Ang una pong pwedeng maging dahilan kung bakit natutuyo yung mabilis yung mga old traps natin or foliage ay doon sa humidity and temperature ng plant. Kapag ka masyadong mainit ang lugar, pansin nyo yan, madaling magkaroon ng pagkatuyo, diba? Kapag ka mainit, so kailangan i-manage natin yung temperature. Yung pagmamanage ng temperature, maraming kaparaanan. Isa na yung paglalagay ng mga malalamig na objects sa lugar natin, or ilalagay natin yung plants natin dun sa medyo malamig na lugar. No, meron na tayong topic niyan na nauna. Hindi ko na siguro masyadong i-discuss. Pero ayun po yung isang kaparaanan. Kailangan natin na medyo mas palamigin yung paligid ng halaman. Isa sa mga kaparaanan din yung paggamit ng sphagnum moss. No, pagka gumagamit tayo ng sphagnum moss, no, malamig ang sphagnum moss, moist, and papataas ng humidity. So perfect yon para mas matagal yung pagkatuyo ng plants. Diba? So, bigyan ko kayo ng tip na medyo hindi siguro na babanggit ng iba, pero siguro na-observe nyo na palagi. Hindi nyo ba mapapansin na itong mga live sphagnum moss na to ay napaka-precious doon sa mga halaman na mga mahalaga sa kanila, o yung mga mamahalin na halaman na ayaw nilang mamatay talaga. Nilagyan talaga nila ng sphagnum moss kasi malamig yung sphagnum moss. Malamig at marami siyang benefits talaga. Hindi ko na isa-isa yan. Pero ayun, isa sa mga dahilan kung bakit maraming sphagnum moss doon sa mga gandang halaman, dahil tumutulong yan para hindi mabilis yung pagkatuyo ng mga foliage. Pangalawa, huwag nyong pakikialaman yung halaman palagi. No? Ano ba yung pagpapakialam dyan? No? Yung pagre-replant. Pag nag-replant kayo, let's say cephalotus, 10, alimbawa, o 11 yung pitcher niyan, replant kayo, bawas siya ng 3 or 4 na pitcher. Magdidilaw, at mapapatungo ang pagdidilaw na pitcher or leaf ng cephalotus, siyempre sa pagba-brown out. Pagka dry, no? So, pag nag-dry yan, so yun, hihintay ka uli ng bagong foliage. So hindi dapat nire-replant yung mga halaman. No, kung wala naman talagang sapat na dahilan. Kung may sapat ka na dahilan, make sure na wag mo masyado magagalaw ang roots, which is parang imposible kung nire-replant mo siya. May isang paraan para mag-replant ka na hindi nagagalaw ang roots. Paano 'yon? Di wag mo, pag halimbawa ito i-replant natin to. Itong siguro pag nung tinanggal ko to, nagalaw ba yung roots? Yes, nagalaw. Kasi tatanim ko yan. Pag tinanim ko yan, yung roots niyan, iba na yung pwesto kaysa sa dati. So paano nyo makukuha yung plants na hindi nagagalaw yung roots talaga? Sample na ulit. So, ito na lang. Ilipat kunyari natin to isang halaman na to. Ganda na ito. Isang kumpol. So paano ko siya ililipat na hindi nagagalaw ang roots? Isama mo yung media sa ilalim kung saan nakakapit ang roots. So kapag yan, kinuha mo ng ganyan, i-replant mo,
hindi mo nagalaw ang root system niya. So mas madali yung pagkabuhay niya at hindi ka hindi mo mararamdaman na magkakaroon ng pagkatuyo yung mga foliage niya kasi hindi mo nagalaw yung roots niya, hindi mo siya napakialaman. So ibalik ko na lang dito kasi example lang naman yun. Pangalawa, mapansin nyo ba yung mga tuyong foliage niya? Ang sarap tanggalin nito, di ba? Pero pag tinanggal ko yan, anong sa tingin nyo mangyayari? Pag tinanggal ko yan ang hindi natural, which is yung inunahan ko yung halaman na tanggalin siya, mangyayari yan, magkakaroon siya ng sugat doon sa katawan ng halaman. Kung saan nakakabit, etong tuyong dahon na to or pitcher. So yung tuyong pitcher na yan, tinanggal mo, magkakaroon ng sugat. Yung sugat na yan ay yung magkakos ng pwede makapasok yung bakterya doon at kung ano-ano pa na mga foreign maaring makasama doon sa halaman. Pangalawa, gagamit ng energy yung plants para lang ma-repair yung sugat na yon. So saan kukuha ng energy yan sa tingin niya? Doon sa fresh na halaman or doon sa mga lumang pitcher. No, so mga lumang pitcher na yon, maubusan ng energy yon para ma-heal yung wounds na yon. So kita kayo na magda-dry yung katabi niya pitcher. No, kaya natanggal nyo nga yung pitcher na dry, palitan naman ng bago. Masama nun, wala pang tubong bagong pitcher since slow growing, no, ang mga plants natin tulad nito. So iwasan natin yung pagtatanggal ng mga brown. Kung gusto nyo matanggal yung brown yan, gupitin nyo na lang siguro ng marahan yung area na to. Huwag nyo na lang tanggalin, maliban na lang talaga kung detach na tanggalin nyo po, pwede yan. So ayun, iwasan natin yung paggalaw-galaw. Ano pa? Ito naman, dito tayo sa pink. Kasi napansin ko rin yan dito na hirap ako kapag gusto ko na i-propagate tapos walang lalabas na mga new leaf, diba? So pag walang new leaf ang pingikula, wala kang propagation. Kasi kung i-sacrifice mo yung mother plant, maaaring mamatay yung mother plant na good size na, tapos ang matitira lang sa'yo small size. Hindi siya ganun ka-ideal na nagawin. So anong pwede mong gawin para hindi siya matunaw yung leaf ng Helianthera? Unang-una, huwag mo nga paarawan ng husto. Pag pinaarawan mo ng husto yan, mabilis natutuyo yung mga leaf niya. Pangalawa, huwag mo rin naman tubigan ng husto kasi pag tinubigan mo yan, tunaw rin yan. Hindi natutuyo pero natutunaw ng mabilis. So sakto dapat yung tubig. So ayun. So ano pa, no? So, dapat tama yung pagpatubig. Tama rin dapat yung tubig na ilalagay mo. Ibig sabihin, low minerals dapat, as pure as possible, no? So, ano pa ba? Yung syempre pagtatanggal ng mga dito. Pagtatanggal ng mga insect pest tulad nitong halaman na to. Kinain siya nung, alam niyo yung parang kahoy na may bahay na kahoy na caterpillar. Ito yun, yung bahay niya, pinakain ko system. So ayan, yung mga ganong klase ng pati yung mga ipis at daga. Daga, alam niyo na yun. Kinakain yung mga halaman natin yan. So kailangan i-protect natin yung halaman natin sa ganong klase ng mga pagkakataon. So pwede nyo lagay sa greenhouse, sa bird cage, no, at may mga paraanan kayo dapat na ginagawa para hindi mamayani yung mga ganong klase ng mga peste sa paligid natin. Kasi kung pabayaan natin yan, hindi nyo maramdaman sa umpisa yan, pero pag tumagal na, boom, ubos. Buti kung kagatin yan ay mumurahin lang na halaman. Karamihan yan ay mapili na rin. Gusto nila yung mahal, no? So protektahan natin yung plants natin. Dati meron akong mga alaga dati dito na maraming BFD, no? So sa dami nila, kahit na dagitin ng ibon yung paisa-isa yung halaman ko, okay lang kasi nga hindi ko naman na halos mapansin dahil mabilis yung pagrami. Pero alam niyo yun, yung mga pa-out na halaman, yung ire-replant nyo na lang tapos bilang dadagitin ng ibon para lang gawing nesting materials. Let's say yung malaking
malaking scarlatin ko dati. No, ang dati ang presyo nun ay nasa almost 4K yata or 3.5 yung out ko nun ng time na yun. Ang liit pa nun pero maganda na. So, nung i-replant ko na siya, nalingon lang ako ng konti bilang dinagit ng ibon. Diba nga. So, kailangan maging maingat tayo. No, bihira yung mangyari yung ganon. No, usually kinakain nila yung mga ganyang halaman kapag walang tao. Pero nung time na yun, natsambahan ako. No, nadagit yung aking scarlatin. So, ayun, no, maganda na protektahan nyo yung halaman nyo. Unang-una ang dahilan, hindi yan mura. No, medyo may kamahalan yung plants natin. At ang maganda sa plants na to, no, minsan tumataas yung value, minsan bumababa. No, ibig sabihin, no, try to keep it as long as possible. No, sa time na kailangan yung iparamihin, mapaparami nyo or mabigay nyo or maibenta nyo kung kayo nagbebenta or mai-swap nyo, di ba? So yun. So ayun yung mga mga pwede nyong gawin para hindi or mapanatili yung ganda ng foliage ng mga plants niyo. Ano pa? Kung gusto niyo talaga maganda yung mga plants niyo at hindi masyado naapektuhan ng mga nabanggit ko na mga unang mga dahilan, try to keep yung mga plant na seed grown. Ibig sabihin ng seed grown, kayo mismo yung nagpatubo from seeds. Ito seed grown to, di ba? Pero pag binenta ko na to sa iba, binili na nila to as seedling. So hindi na to kumbaga nag-seed grown doon sa area nila. Bakit ko binibigyan ng diin yun? Kasi ang halaman na nag-germinate sa lugar ninyo ay talagang halaman na matitibay at akma doon sa lugar ninyo. So kapag yan ay napaltubo nyo from seeds sa lugar ninyo, makakaasa kayo na hindi kayo basta-basta iiwan ng mga halaman na yan dahil sa sobrang titibay niyan. Ganun din yung mga halaman na propagated. Halimbawa ito, tinanim ko dito, tumubo yan kahit na sobrang init ng panahon. Yung halaman na yun, matibay yun. Gets? Yung lumaki doon sa area nyo ng mga halaman ay matitibay. Kaya mapansin nyo, maraming may mga budget na mga collector. Mas pinipili pa nila yung laki sa hirap na halaman. Marami namang pwedeng bilan na mas mura, mas maganda, na mga alam nyo na grown sa pinibaby na lugar. Let's say yung indoor. Ba't nila pinipili yung mga outdoor na mga grown plants? Isa sa mga kadahilanan ay matibay kasi yung mga pinatubo doon o propagated through outdoor. So may mga chances rin kasi na kapag indoor, let's say sa tissue culture, bumabalik, nagre-reset yung mga yung mga traits ng plants. Hindi ko na masyadong bibigyan ng diin yan, pero dun sa mga alam niyo na nagti-tissue culture at nag-aalaga, alam niyo yung ganung pangyayari. Kaya may ilang beses lang sila na kumbaga pagpo-propagate or pag-replast na-achieve yung maximum na traits ng plants na dun lang nare-retain. Anyway, hindi tayo mag-focus doon. Hindi tayo mag-focus sa dun sa pagpapaganda ng foliage ng inyong plants. Sumunod ay yung paggamit ng mga tamang ano bang tawag doon? Nasa dulo ng dila ko. Yung tamang concentration nung mga chemicals. So, let's say for example, Maxi. So kung gusto mong hindi agad magpamatayan yung mga plants mo sa umpisa, nagagamit ka ng Maxi, huwag mo masyadong taasan. Diba? Kasi pag tinaasan mo yan, madaling mangitim kasi hindi kakayanin o masusunog yung plants mo. So kapag nangitim yan, edi tanggal ng foliage yan. Tagal mo pinaghirapan tapos namatay lang yung yung picture or yung Venus flytrap na yon dahil naparami yung concentration. Binudbud yung Maxi, hindi hinalo sa tubig. May mga gumawa nun dati, hindi man lang nagtanong. So
kamatayan. So ang gagawin nyo, no, ihalo nyo yan sa tubig. Gamit kayong TDS. No? So huwag nyo paabutin ng 100 para siguradong buhay nyo yung halaman. Let's say 60, 70, 80, yan, marami na yan, okay na yan. So ayun, pag miss nyo, sigurado gaganda yung halaman nyo. Hindi nga lang ganun kabilis, pero hindi siya mangingitim or mamamatay yung mga old pitcher, old traps, old leaf. Kasi pag nasobrahan kayo sa pagpe-fertilizer, tuyo yan. Kasi hindi naman gusto ng halaman na mas masunog yung buong ano nila, yung buong halaman, no. So kailangan pipigilan rin nila yung dami ng nutrients. So bigyan ko kayo ng example. Ito ay nasobrahan ako sa paglagay na pagkain dun sa pitcher. So anong nangyari? Natuyo agad. So kaya itong bagong tubo, hindi ko na nilagyan ng hindi ko na nilagyan ng pagkain, no? So kung lalagyan ko man, pakunti-unti lang. So ayan. So kaya yung mga pitcher nung plants na to, nag-focus na lang siya muna dito. Yung growth niya, which is okay rin. So ang laki ng bisal, oh. Puputulin ko yan kapag medyo humaba-haba pa at itatanim natin. Inisip ko nga air layering, but anyway. So no, dun sa pagpe-preserve ng foliage ng plant, ayun yung mga pwede nyong gawin. So iwas nyo rin sila sa sobrang hangin na lugar, kasi pag sobrang hangin, madali rin makapag-dry yun. Pangalawa, sobrang init rin. Pag sobrang init, ayun, pagpatuyo rin yun. So, ayun, no? Siguro yun lang muna yung pwede kong i-share sa inyo. At kung meron pa kayong mga naisip, no, na nakalimutan ko, no, i-ano nyo lang, no, i-comment nyo lang para sa susunod ay madagdag natin. So, yun lang muna. God bless. And bye-bye.